Pwede ka bang maging English tutor nang wala kang experience at wala kang training? Oo naman. Dami niyan. Hindi. Ako kasi, nagsimula rin ng ganon. Wala akong training, wala akong experience. Lakasan lang talaga ng loob. Ang motivation ko noon, kailangan ko ng work na flexi time. Kailangan ko may kita kahit papano. Kasi during that time, nag-aaral ako. Meron akong full-time job, kaya lang kinakain niya yung oras ko. Gusto kong makapag-focus sa pag-aaral. So, I needed a part-time job para lang meron akong pamasahe papasok sa school. Kaya lang, ito na. Meron kasing disadvantage kapag wala kang training at wala kang experience. I-share ko sa inyo yung nangyari sa akin. So, nung nagsisimula ako, naikwento ko na to sa iba kong videos. Ang ano ko, free talking. Doon ako nagsimula ilan yung mga naging estudyante ko na puro free talking lang. Ito na ngayon. Binigyan ako ng 11 years old na estudyante. Anong ituturo ko? Hindi mo naman pwedeng i-free talking to kasi hindi nagsasalita Malaysian siya. Ang ginawa ko, paano ba ako natutong mag-English? Ano ba yung inaaral ko nung mga ganitong age ako? Ang galing, di ba? Ganda ng foundation. Alam ko na, grammar. Tinuruan ko yung bata ng grammar. Imagine mo, parts of speech, lecture type. Yabang ko pa Pagkatapos ng lesson, pinatawag ako nung may-ari ng company. Weng, anong ginawa mo? Meron tayong books, bakit hindi mo ginamit? Yung sinasabi niyang books, side by side. So, kung nagtuturo ka, kung matagal ka nang nagtuturo, alam mo yung side by side. Sa isip-isip ko, ang dali-dali niyan, 11 years old na to, pang ano yan pang grade 1 yan Hindi ako nakinig. O, diba? Ang yabang. The following day, pumasok yung bata. Binigyan ko ng homework. I-report mo sa akin itong parts of speech. Kasi talagang, ang paniniwala ko, talagang, ito ang kailangan mo. Kailangan matutunan mo yung parts of speech. Ito na ngayon ang nangyari. Third day, hindi na nag-report. Ano yung natutunan ko dito? Tama nga si Madam. Minsan kasi ganun din no? Parang ipagpipilitan mo kasi nga experience mo During that time kasi hindi ko alam na meron palang tinatawag na English as a second language at English as a foreign language. Hindi natin pala pwedeng gamitin yung natutunan natin sa school, the way our teachers taught us, hindi pala ganun yun. So tama pala, dapat ang ginamit ko yung side-by-side na libro. Paano ko nalaman yung pagkakamali ko at paano ko siya kinorek? Umattend ako ng TESOL. During that time, 5,000 pesos Hindi ko alam ngayon kung magkano kasi tagal na, 20 years ago So, nag-enroll talaga ako. Doon ko nalaman. Kaya pala yung estudyante kong yun, hindi niya ako maintindihan. Kumbaga parang sa kanya ang dating nung pagsasalta ko, ganon. Imagine mo kapag kayong, di ba halimbawa, kapag may kausap ka, let's say yung Bisaya, di ba? Tagalog ka, kausap mo yung Bisaya. Di ba parang ano lang siya na dumadaan sa tenga mo? So, ganun din yung dating doon sa bata. Hindi niya naiintindihan. Walang meaning sa kanya yung words na sinasabi ko. So, ayun. So, paano ko nga siya kinorek? Inaral ko siya, tapos, yun na yung ina-apply ko. Lahat ng natutunan ko, in-apply ko dito sa mga sumunod na mga estudyante. Well, normal naman na magkamali, di ba? Ang importante, ready ka na, alam mo yon, itama yung pagkakamali mo. Now, I really encourage you to attend TESOL.
Huwag kang bibili lang ng TESOL certificate. Huwag. Atenan mo. Kung hindi man yan face-to-face, kung online man yan, siguraduhin mo na ikaw ang magtitake ng exam. Kasi iba talaga. Now, let's say for example, wala ka pang pambayad sa TESOL. Kasi nga medyo may kamahalan yan eh. Maraming available na trainings. I-check ninyo. Maraming Facebook pages na nagbibigay. I mean, maraming nagpo-promote ng mga trainings, mga webinars. I-check ninyo. Tignan ninyo yung resulta ng mga trainers. Kasi malalaman nyo naman yan eh, di ba? Basahin ninyo yung mga comments. Parang pag bumibili ka pag nag-online shopping ka, di ba, bago ka naman bumili, titignan mo muna yung mga yung comments, positive ba to o negative? Basahin mo yon and piliin mo kung sino yung sa tingin mo makakatulong sa'yo. Kasi teach, okay lang na wala kang experience sa simula. Pero kung nakakailang buwan ka na dyan, di ba, mag-training ka na. Isa puso mo yung natututunan mo sa experience mo. But again, training is the key. Believe me, yan lang ang kailangan mo para tumagal ka dito sa trabaho natin. So, ano pang hinihintay mo? After mong panoorin to, i-check mo na kung sino yung mga coaches, kung sino yung mga hub owners or hiring managers na nag-o-offer ng mga trainings. Check mo na, mag-enroll ka na. Wala kang talo dyan, maniwala ka sa akin.